Opo, sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information. So tatlong komite. So tatlo na naman yung committee chairman dyan. Parang Quadcom yan. Yung Quadcom, 4 na committee. So ito tatlo, Tricom. Wow. Pucha, ilang buwan to. Pagka ganito na naman. O ilang buwan na hearing na naman yan. Gaano kalaking gastos na naman yan. Imagine. Committee on Information Technology at saka Committee on Public Order. Ted, no, dito yata ni-refer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag. O ano pala? Layunin yan, hindi pigilan yung malayang pagpapahayag. Ano pala ang layunin yan? Kahit sino. Wala hong problema dyan. O, wala naman palang problema. Ba't nagreklamo ka, Barbers? Wala naman palang problema. Eh, bakit umiiyak ka? Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. Hindi, sir. Ganito lang yan. If you don't like my content, we are in a democratic country. Do not watch my YouTube. Do not subscribe to my channel. You can block my channel as much as you want. Block mo, wag ka manood. Wag mong hayaan na wag mong diktahan yung mga tao na panoorin yung gusto nilang panoorin. Kung people believes me na naniniwala sila sa sinasabi ko, o baka pare-parehas kami ng opinion. Kung ayaw mo sa sinasabi ko, feeling mo hindi walang kwenta yung mga komentaryo ko, di unsubscribe. Di mag-subscribe ka doon sa gusto mong panoorin. Kung masyado kang makajos, mag-subscribe ka doon sa mga religious channel. Kung manyakis ka, di mag-Pornhub ka maghapon. Walang pakialam ang tao sa'yo. Huwag mong turuan ng taong panoorin yung mga gusto nilang panoorin. Huwag kang maging diktador. Hindi ikaw ang magsasabi whether yung pinanonood ko is makakasama sa akin o hindi. Ang makakapagsabi lang yan na makakasama sa akin yung pinapanood ko, ako mismo, ako nakakaramdam nun eh. Huwag ka kasing Facebook ng Facebook, huwag ka kasing nood ng YouTube, Barbers, para hindi ka nasasaktan. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. Alam mo, Ted, kagaya niya, no, na sinasabi natin, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, di ba? Iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin niyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China. Ba't ka pakialamero pati sa content? Pakialamero ka? Ang gusto mo yung aggression ng China, yung ayaw nga namin nun, paki mo. Di mag-vlog ka, Barbers, batikusin mo yung aggression ng China sa South China Sea. Ba't mo pinakikialaman yung content namin is ayaw namin batikusin yun dahil hindi naman kami marunong ng international relations. International law, whatever you wanna call it. Hindi naman kami ganun eh. Hindi kami ganun kalalim. Pino-content naman ni ni Sasrogando Sasot yun Bakit gusto mo i-content namin yun? Pakialamero, diktador ka. Ikaw ba may-ari? Ha? Ikaw ba may... Ba't mas marunong ka pa sa akin? Kung halimbawa bukas magmukbang ako, wala kang paki. Kung ito ang pinagkakitaan ko, wala kang paki. Kung bukas, mag-motovlog ako, wala kang pakialam, di ikaw nagbibigay ng panggasolina sa akin. Kung gusto mo palang tutukan yung South China Sea, puta yun ang ipahiring mo. Di ba? Yun pala ang gusto mo na mag-vlog kami patungkol sa South China Sea, di putang ina, mag-hearing ka tungkol sa South China Sea. Pakialam namin sa'yo. Di ba?
Anak ng tinapay, Spencer Lacalle, tinuturuan tayo ni Barbers. Kung talaga daw gagamitin natin yung channel natin para magpahayag, i-content daw natin yung South China Sea. Paki mo. Si YouTube nga, hindi kami tinuturuan kung ano i-content namin, nakikialam ka. Di ikaw, buong pamilya mo, mag-content kayo tungkol sa South China Sea. Yun naman pala yung issue na kailangan natin tutukan. Bakit ang pinapatutukan mo, yung vlogger? Quadcom, yung Pogo. O kung yun naman pala importante sa'yo, di sana nagpa-hearing ka tungkol dyan sa sa South China Sea. Mapakukontent sa amin. Doon sa West Philippine Sea, hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awayin mo yung kalaban. Yun na nga kalaban nga kayo. Inaaway namin kayo, hindi naman namin kayo actually inaaway, kinikriticize lang kayo Pag kinikriticize kayo, inaaway kayo, mali yun. Pag kinikriticize kayo, sinisita lang yung mali nyo, hindi ibig sabihin nun, away na. Hindi ko pwedeng sabihin na medyo maalat yung adobo, hindi na masarap yung adobo na yun, masarap pa rin yun, medyo maalat lang. Di ba? Gusto mo pala ng South China Sea issue, bakit Duterte ang issue nyo? Sabi ni Spencer Lacalle. Di ba? Ba't mas marunong ka pa sa amin? Ace Barbers, kung ayaw mo na mabatikos ka, lumayas ka na sa Kongreso. Huwag ka nang tumakbo habang buhay, magtanim ka ng kamote, manghuli ka ng isda, mag-alaga ka ng tilapia. Wala kaming paki sa'yo. Maniwala ka, hindi ka namin mamimiss. Pero hanggat nandiyan kayo sa Congress, panay ang gamit nyo ng pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang bagay, masisita at masisita at masisita namin kayo, sir. Maniwala kayo. Yun na nga ang masaklap Minsan, kababayan pa natin yung nagnanakaw sa atin. Minsan yung hinalal natin, yun pa yung nanloko sa atin. Minsan yung ibinoto natin, yun pa yung gumawa sa atin ng kasalanan. Mali po yun. Bad yun, sir. Bad yun. Yun ang aking paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, kumbaga kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin. But ayun, sa pool. Kanya-kanyang paggalang sa pananaw, sa ano't anumang usapin. Wala kang control, Barbers, kung ano ang gusto ng isang nagko-content, kung anong iko-content niya. Kung halimbawa magmukbang siya, kumain siya ng 1 kilong taba araw-araw, wala kang pakialam kung mamatay siya bukas dahil sa ginagawa niya. Hindi naman siya humihingi sa iyo ng pambili niya ng pang niluluto niya at kinakain niya. Kaya wag kang pakialamero, Barbers. Wag kang diktador. Basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Opo, 'di ba? So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba 'to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted, no? In general terms, the whole social media, no, kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpepedel ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po nang nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst. No? O anong paki mo? Anong paki mo? May social media kaya mo magbigay ng opinion Ang tawag doon, pagbibigay ng opinion, wala kang paki. Kung halimbawa ako, bigla akong nag-content dito ng tungkol sa boxing dahil may nag-boxing kanina, wala kang paki. It's not up for you to decide kung anong gusto mong gawin na. Kontrolin mo yung pamilya mo. Yung mga anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, mga asawa nyo. Yun ang kontrolin nyo buhay. Hindi nyo pwedeng kontrolin yung buhay namin at mamili kayo para sa amin. Wala kang paki. Kung bukas, pag-usapan ko yung basketball, bukas, political analyst ako, bukas, doktor ako, wala kang paki.
Labas ka na dun. Mind your own business. Gawin mo yung trabaho mo sa congressman. Walang problema yun. Opinion nila yun eh. Wala palang problema. Opinion nila yun. Ba't nakikialam ka? Ano ba talaga, Barbers? Labo-labo ka na eh. Wala naman palang problema, pero pinoproblema mo. Ulitin natin sasabihin niya. Wala daw problema, pero pinoproblema niya. Ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst. No? Walang problema yun. Opinion nila yun eh. Walang problema. Opinion nila yun eh. Anong problema natin ngayon? Ha? Anong pinagtatalunan natin? Ace Barbers. Wala naman pala. Diba? Yung iba nagiging journalist na. Kaya nga, ano naman ngayon kung maging journalist? Ikaw nga, naging congressman ka eh. Wala nga kami pakialam sa'yo eh. Wala ka namang silbi, naging congressman ka, nakikialam ba kami? Yung karir mo sa buhay, hindi namin pinakialaman, sir. Yung suot mo sa araw-araw, wala kaming paki. Kahit di ka mag-brief, kahit mag-panty ka, mag-lipstick ka, wala kaming paki sa'yo. Walang pakilamanan. Kung ano trip namin sa buhay, amin yun. Tangin ng klaseng ano yan. Anong klaseng argumento yan, sir? Gawa kasi kayo ng gawa ng kalokohan, tapos takot kayo sa sarili nyong multo. Ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman dyan yung mga laos na ng mga journalisted, siguro naghahanap buhay. Anong problema dun? Laos na journalist. Alam ko naman sinong pinapatamaan mo dyan eh. Si Jason Sa. Laos na journalist. Anong laos na journalist? Retired. Tanga. Anong laos? Retired journalist yun. At kung sakali, dahil retired na siya, hindi na siya active sa TV at mag-social media siya, wala kang paki. Putang ina. Wala kaming paki sa inyo. Ang pinakikialaman lang namin, Barbers, kung yung trabaho nyo, kung mali o tama, para sa panlasa namin, mali. Wala kang pakialam dun. I-correct mo. Kung ayaw mo i-correct, o di manahimik ka, ang ina niyan, inaaway nyo si Jason Sa. Mas matalino pa sa inyo yun. Nagjajakul ka pa lang. Journalist na yun si Jason Sa. Alam nun yung mga issues ng bayan natin. Ano naman kung laos na journalist siya at gusto niyang mag-YouTube, mag-vlogger? Dapat magpalit ka na rin ng magpalit ka na rin ng karir. Baka dapat mag-vlogger ka na rin, Barbers. Inggit na inggit ka yata sa mga vloggers eh. Di ba? Inggit na inggit ka yata sa vlogger. Talaga to si Barbers, so pati ba naman niya, inaaway mo si Jason Sa, baka magdebate kayong dalawa. Hinihika na yun. Partida. Baka hindi ka manalo. Tarantado rin pala to eh. Si Bongbong Marcos nga, vlogger, presidente na, vlogger pa eh. Hindi mo sinisita. Di ba may vlog si Bongbong? Siya nga, vlogger eh. Presidente na eh, kami pa kaya? Hindi, maiinis ka talaga eh. Maiinis ka talaga. Tangina, sobra naman to, sir. Mali-mali na yung sinasabi mo dito. Nakakahiya na kayo ng sobra pagka ganyan. Sabi nga ni Jeronimo Barbers, imbitahin mo yung drug users at drug dealers. Sila ang imbitahin mo. Hindi, maganda, imbitahan niya yung mga drug lords sa sinasabi niya nagbabayad ng mga vloggers. Kasi sabi niya, narco-vloggers eh. Sino kaya yung mga narco-vloggers? Magagalit talaga ako pag pinatawag niya ako dyan. Tapos, narco-vloggers? Ibig kayo nagbabayad sa akin dito, yung mga pakulay nyo? Di ba? Nak ng toko. DDS, puro fake news kasi. Ano nga ang fake news? Snowflakes, bilis. Ilapag mo kung ano yung fake news na sinasabi mo para alam namin. Ilagay mo dyan. Maglagay ka, bilis, kung ano yung peke. Ilagay mo. Bilis, hindi pa pwedeng fake news kasi kayo tapos wala ka namang ilalagay na balita. Ano yung fake news na sinasabi mo? Bigyan kita ng 10 seconds. Kailangan ilagay mo dyan ha. Kailangan fake news talaga yan ha.
10 seconds lang ha, pagka wala na, pabablock na kita rito. Kasi okay lang sa akin na mang-bash kayo, basta may matututunan din kami kahit papano. Sige, puro fake news, kasi tayo puro fake news, so alin ng fake news? Alin ang fake news dito sa sinasabi namin? Bilis, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Putang ina nyo talaga, wala kayong mga silbi sa buhay. Manggaling nyo mang troll, wala naman pala kayong alam. Ayan, barbers, dapat itong mga ganito. Kita mo kung fake news kami, oh. Kinakausap pa nga namin sila kung anong fake sa sinasabi namin. Walang maibigay ang mga buwaka ng inanto. Wala silang masabing matino na ginawa ninyo. Oh, sige, snowflakes, nose rag. Ilagay mo dyan kung anong magandang nagawa nito ni Barber sa bayan natin Pilipinas. Bibigyan kita 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ito mo, Barbers, walang masabing magandang ginawa mo itong tagapagtanggol mo rito. Tapos sasabihin mo, kami fake news. Hayop talaga kayo, wala kayong mga alam. O sige, diretso natin to. Kaya siguro gusto ng social media, pumapasok sa social media. So, yun ang I think dapat natin. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun. O yun naman pala eh. Anong problema natin, Barbers? Kung wala naman palang problema sa iyo yung murahin ka ng murahin, anong iniiyak mo? Anong problema mo? Ano ba? Di ka ba love ng mama mo? Wala naman daw pala problema, murahin sila ng murahin eh. O ano ngayon ang pinagtatalunan natin, Barbers? Ba't kayo maghihiring? Pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso. Yun. Oo, yun naman pala eh. Tingnan mo, walang problema sa kanya murahin siya. Wala daw problema. Pero sa susunod naman daw, i-criticize siya nang naaayon doon sa trabaho niya. Eh di may problema ka. Tangina, ano ba talaga? Wala kang problema, may problema ka. Ano ba talaga, sir? Ang gulo-gulo mo eh. Tangina, para kang bagyo. Minsan mahangin, minsan hindi. Pinagsasasabi mo, Ace Barbers, walang problema sa'yo na mura-murahin ka. Ba't walang but? Kung walang problema, plain and simple. Oo, ganun lang yun. Walang problema sa akin, murahin ako na murahin. Putangin na nyo rin. Tapos, di ba? Naman pala eh. I-criticize ka ayon sa ginagawa mo, hindi pa ba? O tinan mo, ang sinasabi ng mga tao rito, gusto lang nyo i-contempt yung mga vloggers eh. Tanginan yan, pag ito nakarating na naman to sa Korte Suprema, papagalitan na naman kayo. Nasabihin nun, wag na kayong magpolitiko. Wag na kayong magpolitiko. Tigil nyo na yung pagpupolitika nyo. Kung gusto nyo maging vlogger, mag-vlog na lang kayo. Gusto nyo magtanim ng cornic, magtanim na lang kayo ng cornic, ganun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bombayin kami, walang problema. Ano naman pala eh, wala palang problema eh. Tapos magpapahiring ka, gulo-gulo mo. Yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, o yun na, so klaro ha. Huwag kang magpapakalat ng fake news. Okay lang daw murahin mo sila. Huwag ka lang magpakalat ng fake news. O so, tapos na laban. Wala naman tayong pinapakalat ng fake news. Ayan o, balita, nire-reactionan lang natin. Okay lang naman daw murahin siya ng murahin. Wala naman daw siya pakialam dun. O, di murahin na lang natin ng murahin. Ika nga eh, kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. O ikaw nga eh, kaya mo magpakita ebidensya na narco-vloggers, na may binabayaran na vloggers, na mga vloggers yung mga drug lords sa Pilipinas. Patunayan mo rin yan ha. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaral ninyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa, no, sa YouTube, kung klaro naman talaga
na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira, no, ng puri, ng pagkatao, ng personalidad, yung isang sinasabing vlog na yan o anuman, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Exactamente, Barbers. Facebook will determine whether the post is what? Fake or not. Meron na nga kayong fact checker sa Facebook eh. Kaya nga shadowban, binablock, pinuputol yung mga channels eh. Yung mga Facebook pages eh, na mga peke eh. Naghahatid lang ng mga, ano po, tayo na nagagalit ka sa mga political vloggers, ang dami naguhubad-hubad. Sayaw na sayaw sa TikTok, ang papangit naman. Putang ina niyan, nakalabas yung mga kilikili, ang iitim. Yung iba may buhok pa. Yun ang ipagbawal mo. Yung mga malalaswa, yung gagayahin ng mga bata, balang araw mo yung mga bata nga, ililiit pa sayo na nasayaw sa camera. Kami nga, Christmas party, hindi pa kami sumasayaw sa hiya namin. Ngayon, yung mga bata, kahit pasayawin mo, kahit maraming tao magsasayaw, ang kakapal na ng mukha ng mga bata ngayon magsayaw-sayaw. Bakit? Rampant sa social media, yung mga sayaw ng sayaw, mga nakahubo na. Yun ang dapat na anuin ninyo. Yun ang dapat na linisin ninyo, social media from that. Again, yung sinasabi dito ni mas matalino pa sa iyo to si Ted Filon, Barbers eh. Tinan mo sabi ni Ted Filon, hindi ba meron ng yung YouTube mismo, meron silang power to take down a channel, lalo na pag alam nila na mali. Halimbawa sa Facebook, nag-post ka ng may dugo, block yung channel mo. Oo, pagka nag-post ka ng may dugo, block yun. Kahit na, hindi ba, nag-post ka na, nag-makeup ka lang na kunyari duguan mukha mo, block ka dun. Kumbaga, merong grupo or merong department, yung Facebook at ang YouTube, na magsasabi whether itong iyong content is harmful or not. Let them do their job, hindi ikaw yun. Barbers, kung gusto mo pala na maging fact checker ng Facebook, mag-apply ka sa Facebook, umalis ka na sa Congress. Kung gusto mo na maging fact checker ka ng YouTube, lumayas ka na sa Congress, mag-apply ka na sa YouTube. Yun. Konting eklat nga lang dyan sa YouTube, sa Facebook, ano ka na, block ka kagad eh. Demonetize ka kagad eh. Pinagsasabi nito ni Barbers, tinan mo, ang galing pa ni Ted Filon. Mas matalino pa sa sayo, sir. Form, yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yan, Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube and other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yan para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano natin paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon. Nahiring na sa Congress yan noon. Remember, gusto nga ipatigil ni Grace po yung Facebook sa Pilipinas. Kasi nga sobrang influential ng social media. Dalawang presidente na pinanalo niyan, si Bongbong Marcos at si Rodrigo Roa Duterte. Kapag ayaw sa iyo ng social media, wala kang pag-asa maging presidente. Kaya gusto nyong kontrolin yung social media. Alisin lahat ng pabor sa mga Duterte para walang Duterteng manalo. Yun lang naman yun eh. Dahil pag sinasabi, para dyan, no? Huwag lang nilang limitahan yung yung freedom of expression tsaka freedom of speech. Ipaglalaban po natin yan. Ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ho ng fake news. Yun ho ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Halimbawa, nag-post ako mismo nag-post ako at sinabi ko yung isang kongresista ay pagnanakaw, no? Dahil meron ho akong ebidensya, nakita ko na meron ho siyang mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project. Yun, nila yun, ikalat nila yun. Mm-hmm. Pero yung mag-iimbento na wala ngang iota of truth, iota of evidence, para lang makapanirang puri dahil dun sila sumusuporta sa mga kalaban. Aba, ito muna, medyo may problema tayo dyan. At this does not... So, ibig sabihin, katulad ng sinasabi mo ngayon, problema mo, yung mga
sumusuporta sa kalaban mo. O din, lahat tong in-statement mo ngayon, di political to. Tama, Barbers? Galing sa dila mo mismo Galing sa bibig mo na kapag yung information nang galing sa kalaban na sumusuporta, yari sa inyo. O di, ibig sabihin, Barbers, politika na naman to. Pinupolitika mo na naman. O, ulitin natin sinabi mo. Baka lang hindi mo naintindihan. O iota of evidence para lang makapanirang puri dahil dun sila sumusuporta sa mga kalaban. Aba, ito muna, medyo may problema tayo dyan. Oh, may problema pag sumusuporta sa kalaban? Kalaban? So, ibig sabihin, kalaban mo. Ginamit mo yung salitang kalaban O, so partisan ka talaga, Barbers. According dito sa sinabi mo rito sa interview mo, partisan ka. Meron kang kinakampihan kasi may tinawag kang kalaban Sino ba yung mga kalaban mo? Yan ang sinasabi ko. Pa-interview pa more. Tapos pag sinita kayo, galit kayo. Pagka kinokorek kayo, galit kayo. Ikaw nagsabi May problema tayo kapag yung impormasyon galing sa kalaban. O, ibig sabihin, kalaban mo. O, paano mo ngayon sasabihin sa amin na patas yung paglilitis, paghihiring nyo dito? Kalaban naman pala yung turing nyo doon sa hindi parehas nyo na leanings political. Patay tayo dyan, Barbers. Mali, boss, mali. May ayota of truth ka pa nalalaman? Kalaban pala turing mo doon sa mga hindi pabor sa'yo? Kadiri ka, boss. At this does not only apply, Ted, sa mga politiko. This can also apply to other private personalities, no? Halimbawa, sa iyo, Ted, no? Halimbawa, magpakalat ng kwento na et cetera, nagpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing aksyon? Opo. Yun ang ating punto dyan. Opo, naunawa. Meron, may korte. Barbers, hindi ikaw. May korte. Yun ang tamang aksyon. Pag may problema merong ng slander, merong ng batikos kay kay Ted Filon na talagang kasira-sira sa puri niya, he can always file a suit, a libel suit. A kaso. Hindi Congress, hindi kaagad sa Congress. Paampo namin where you're coming from, Kong Ace. Meron na kayong how urgent again is this one? And kasi pagbalik niyo po January 13 na, di ba? And halalan na. So meron ba kayong panahon dito? We just opened the issue on the table, ika nga, Ted, no, para lang mapag-usapan. Kasi ako personally, sumulat po ako sa NBI, no, na hindi naman dahil sa ako'y nagsusumbong. Yung sulat ko sa NBI, ipatupad yung provision ng ating Anti-Cybercrime Prevention Act na kung saan magforma ng isang komite o isang task force na ang trabaho po ay mag-monitor, mag-regulate at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Kung napapansin mo, Ted, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa DOJ. Nagkalat po yung cyber libel na mga kaso na i-file. So imagine, just because yun naman pala gumagana. Maraming nakakasuhan ng cyber libel. So what's the problem? Anong problema ng batas? Barbers. Kung meron naman pala ng batas in place na nagsasabing mali ang paninirang puri, meron na pala May mga nagkalat pala yung nakakasuhan ng cyber libel Therefore, leave it as is. Iiwan nyo na yun dun sa Department of Justice. Pinakikialaman mo pa yan, Barbers. Anong gusto mong gawin nga? I-fast track lahat yan. Ikaw na nagsabi, kaliwat kanan yung mga kaso. Di ibig sabihin, gumagana yung sistema ng batas. Anong iniiyak mo? Anong problema mo ngayon?